Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ. Yung kaniyang media network was accredited as Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Papasok ng militar sa investigasyon, kaugnay ng manoy private armed group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Subalit wala aniyang inisyong baril sa mga ito. Tinap natin sila because of their expertise in the communications na nagagamit natin. But as to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. Nasa 540 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Aalamin din ng militar kung may nagawang paglabag ang mga reservist na miyembro ng KOJC sa sinumpaang tungkulin. On the part of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po, may mga corresponding disciplinary measures na ibigay sa mga mapatunayan na sala or hindi akma dun sa kanilang sinumpang. Kahapon, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kilala na ng Police Regional Office 11 ang ilan sa mga miyembro ng Angels of Death. Inaalam na rin ng PNP sa Firearms and Explosives Office kung mayroong armas na nakarehistro sa mga ito upang agad na maipakan sila. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Sa isang interview, sinabi din ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na mayroong baril ang ilang miyembro ng Angels of Death. Subalit expired ang lisensya ng mga ito simula noong 2014. Hindi aniya na i-renew ang naturang mga armas dahil sangkot ang ilan sa mga ito sa krimen gaya ng physical injury at robbery. Ngunit ayon sa kampo ni Kibuloy, walang katotohanan ang paratang tungkol sa private army. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na kung totoo mang may sariling armed group si Kibuloy, ay sana'y napigilan ang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Sinabi rin ni Torion na private prayer warriors lang ang meron ng KOJC, ngunit wala silang private army. Balita, pinasinungalingan ng KOJC Legal Counsel ang manoy Angels of Death sa KOJC. Samantala, nagbabala naman ng KOJC Legal Counsel sa mga peking witness laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Legal Counsel of KOJC. Sinagot ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na umano'y Angels of Death na mayroon ng Kingdom of Jesus Christ na iniyag sa media ni DCPO Chief Colonel Hansel Marantan. I hope the public will not believe this. No. First, as to Angels of Death, this is just one of the many attacks, no, that is being launched against Pastor Apollo C. Kibuloy. If this is true, no, this would have been launched during the 16-day KOJC siege where tramplings of violations of the constitutional rights against the members of KOJC were done, no? But you have never seen a single member carry a firearm, no, and use it against the policemen, despite the fact that much violence or occurred during that time. And ni isa nagdala ng armas, no, para mag-iganti, no? So this shows that this may be is being propagated today, perhaps to be used as a launching pad for future accusations of murder,
against kay Pastor, baka bigla na lang tayo mabulagta. Meron na naman murder case kasi nga may angels of death, so hindi natin ito paniniwalaan po. Ito namang mga bagong mga complainants daw ng mga babae against kay Pastor, sana po hindi maniniwala ang publiko po nito kasi hindi po yan talaga totoo, no? At sana naman yung nagpa-fund dito sa mga allegations na ito, no? Matauhan na sana sila na wag na nag-surrender na nga si Pastor, and he made the ultimate sacrifice already, no? For his members. Sana wag na nila dagdagan ng kung ano-ano pang mga pasaring o mga accusations against him. Dagdag nito riyon na mapipilitan ng kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy na kasuhan ang mga peking witnesses na lumulutang ngayon kasabay ng panawagang huwag ito magpapadala sa bayad sa kung sino man ang mga nasa likod ng mga ito. Sana naman hindi sila magpadala ng pera or sana naman hindi sila magpadala sa kung sino man ang nag-convince sa kanila na magawa ng istorya against the Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi hindi naman kami natutulog. Alangan naman hindi kami mag-file ng libel cases sa kanila o perjury cases sa kanila. We have to do our job kasi alam namin na hindi po yan totoo. Hindi sana sila magpagamit ng kung sino mang mga puwersa na ngayon ay pilit na sinisira ang pangalan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Sana naman po hindi sila magpagamit at hindi sila magawa-gawa ng mga peking istorya ni Pastor kasi mapipilitan din kaming idepensa ang rights ni Pastor at mapipilitan kaming mag-file ng mga kaso sa kanila. Buti sana kung depensahan sila ng mga taong ito in the future. I'm sure, siguro sa first 3 months lang yan sila i-treat ng maayos. After that, pabayaan na sila. Kawawa ang mga pamilya po nila sa mga kasong ipafile din namin sa kanila. Posible din ayon kay Torion na ang mga lumulutang na false witnesses at pahayag ng PNP na magsagawa ng umano ito ng rescue sa mga umano'y mga biktima pa na nasa loob ng KOJC compound upang magkaroon ng mind conditioning na legal na bumalik sa KOJC compound ng mga pulis at maulit muli ang KOJC siege. Surely, parang yan talaga ang basa ko dyan. They are laying the predicate, no? Sana naman hindi mangyari. They are laying the foundations for future attacks again against the KOJC members, no? Sana naman makonsensya na sila, no? Nag-surrender na nga si Pastor, binubugbog pa, no? I would like to appeal to the authorities to sana naman dahan-dahan sa mga accusations at we should follow the golden rule, no? Alam naman natin na nag-surrender na si Pastor. Bakit kailangan pa na magawa tayo ng iba-iba pang mga istorya na wala naman talagang kabubuhan? So I do hope and pray that the authorities will stop these unjust accusations because they know that these accusations are not true. Naniniwala din ang KOJC Legal Counsel na walang malinaw na ebidensya para ituro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniuugnay na umano'y nagtago kay Pastor Apollo noong siya ay pinaghahanap ng mga otoridad. Wala naman siguro silang clear proof dyan, no? This is again a pattern of harassment against the Dutertes and may balita nga pati ako daw ay papaila ng kaso. Sana naman hindi totoo, no? Nag-surrender na si Pastor, no? Sana yung mga further harassment tactics itigil na nila kasi klaro-klaro na po, no? Sa publiko nakikita na po na this is just really done in order to divert the attention of the public to something more meaty, no? So para naman sa ikaunlad ng ating bansa, let us stop this further divisiveness of our country and let us continue to work for the good of our nation and our country. Pastor Apollo Sikibuloy will eventually be acquitted in the cases filed against him, and let us not further divide this country by filing unfounded charges against known political nemesis of this administration. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho.